Ibig sabihin, binigay ng Ama ang Panginoong Jesucristo sukat ikaligtas ng lahat. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po yung ginawa ni Jesus Christ? Siya ay nagpapako sa cross. Sino nakakalam na pinako siya sa cross? Taas kamay. O, diba? God, si Jesus ka, huwag ka magtaas ang kamay. Si Jesus hindi nagtaas ang kamay yun sa cross. O, diba? O, ito, ate, kuya, pakinggan nyo, ha? Ano po ang sabi ng Ama? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, ang sino mang sumampalataya, maniwala, saan? Saan? Kay Jesus. Ano ba yung dapat panampalatayanan kay Jesus? Yung kanyang pagpapapako sa cross. Very good. Palakpakan natin yung mga buhay natin. O, diba? Nagpapako si Jesus sa cross. Ay, Gab, sorry, Gab. Okay, Gab. Thank you, Gab. O, diba? O. Diba? Pinako si Jesus Christ sa cross. Diba? Ang sabi, that whosoever believes in Him. Diba? Anong sabi ni Jesus Christ? Anong sabi ng Panginoon? It is finished. Diba? Sinabi niya sa cross, it is finished. Ibig sabihin, nangyari at naganap ang pagliligtas ng Diyos Ama sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. Diba? Hindi na magdurusa. Saan? Ano ba tinutukoy? Pagdurusa ba sa mundo? Hindi. Pagdurusa saan? Sa kaparusahan, sa apoy ng impyerno. Kasi nga, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ano po sabi po ng Book of Romans, chapter 3, verse 23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pag namatay ang isang tao na wala siya kay Jesus, ang kabayaran ng kasalanan niya ay kamatayan. Siya ay parurusahan sa apoy ng impyerno. Kaya sabi doon, for God so loved the world that gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not, and never, ever perish again. Diba? Will not perish. Bagkus siya ay magkakaroon ng everlasting life. Sabi mo sa katabi mo, everlasting life. Everlasting life. Diba? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Everlasting life. Diba? Ibig sabihin, pag sumampalataya ka pala sa Panginoong Hesukristo, tinanggap mo siya, at sinabi mo sa Panginoon, Ama, sumasampalataya ako sa Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko siya bilang Panginoon sa buhay ko. Amen. Anong mangyayari sa atin? Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang everlasting life sa English. So, paano yun, Pastor? May kasalanan ako. Ano po sabi ng Panginoon? Di ba? Sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo ay kanyang hinugasan. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kayo, pag tinanggap nyo na ang Panginoon sa buhay nyo, di ba? Huwag nyo nang alalahanin yung mga kasalanan na gawa ninyo pag humingi na kayo ng tawad sa Panginoon. Kasi bakit? Hinugasan na nga niya eh. Amen? O saan ka ba, sino ba yung marunong magugas ng plato dito? O di ba? Wow, very good. Ang daming masisipag na bata dito ha. O di ba? O nagugas ang pinggan. Yung bang pinggan, pag hinugasan, binanlawan, sinabon muna, binanlawan muna na maigi, may dumi pa rin? Wala na. Kahit na anong gawin mo, wala na siyang dumi. Kasi bakit? Hinugasan na nga eh. O di ba mga nanay, ate, kuya? Wala na siyang dumi. Di ba? Kaya, hindi tayo ang naglinis sa ating mga kasalanan, kundi ang Panginoong Diyos. Ang pangalan niya, ang Panginoong Hesukristo. Hello, may kausap pa ba ako dito? So, pagka tinanggap mo Panginoon sa buhay mo, meron ka ng habang everlasting life. Meron ka ng forever. Sabihin mo, may forever ka na.
At saan mo tatamasahin ang forever mo? 'Di ba? Yung mga scientist na kinwento ko kanina,